Magandang umaga. Narito tayo ngayon upang pag-usapan ang isa na namang aralin patungkol sa istruktura ng wikang Filipino. At ako si Ginang Jurella Bardoquillo, ang inyong tagapag-ulat sa araw na ito. Ngayong araw ay ating tatalakayin ano nga ba at kailan nga ba ginagamit ang gitling at kudlit. Bago tayo tumuloy, mayroon tayong pag-uusap ang mga tiyak na layunin. Una, naibibigay ang konkretong kahalagahan ng wastong gamit ng bantas. Ikalawa, napahahalagahan ang kagandahan at kabutihang dulot ng gamit ng wika sa lipunan at nakaiisa ng buong husay sa mga gawaing inihanda. Ang unang bahagi ng ulat na ito ay tungkol sa wastong gamit ng gitling. Gitling. Kailan ginagamit ang gitling? Una, sa tuwing mag-uulit tayo ng salita. Halimbawa, gabi-gabi, matamis-tamis, dala-dalawa. Ganoon din naman sa mga halimbawang libo-libo, babaeng-babae, at malayong-malayo. Bagamat, sa kasalukuyang panahon, hindi na gaanong nagagamit ito. Ang mga salitang ugat na nagtatapos sa patinig na o at i ay nagiging o at e sa pag-uulit ng salita. Kagaya ng salitang libo, at dahil ito ay nagtatapos sa patinig na o, dapat ito ay magiging u. Kaya, libo-libo. Ganoon din naman sa halimbawang babaeng-babae na ang salitang ugat ay babae nagtatapos sa patinig na e. Ito ay dapat magiging i, babaeng-babae. At ganoon din sa halimbawang malayong-malayo. Nais ko munang bigyan kayo ng maikling kaalaman paano maiintindihang mas malalim o mas madali ang pagkakaiba ng patinig at katinig. Bagamat alam na natin ito, sa madaling paraan ay atin itong matututunan at maisa sa puso. Kapag sinabing patinig, ito ang mga titik na sa tuwing binabanggit mo ay nagkakaroon ng tinig. At ito ay ang a, e, i, o, u. Samantalang, kabaligtaran naman ang katinig, na sa tuwing babanggitin ang mga letrang ito, ay walang naririnig na tinig, kawalan ng tinig. Yan ang mabilis na pagkatuto o mabilis nating matatandaan ang pagkakaiba ng patinig at katinig. Nawa ito ay nakatulong sa inyong lahat. Balik tayo sa ating aralin. Ikalawang panuntunan, gagamitin ang gitling kapag ang unlapi ay nagtatapos sa katinig at ang salitang ugat na nilalapian ay nagsisimula sa patinig. Mag-alis, may-ari, pang-ako, tag-araw. Ulitin natin, mag-alis, may-ari, pang-ako, tag-araw. Mayroong gitling na namamagitan sa dalawang magkaibang salita. Bagamat, ang mga salitang halimbawa gaya ng pag-ibig, basag ulo, pag-asa, sa panahon ngayon, tanggalin man ang gitling ay kapareho pa rin ang kahulugan. Kaya, maaari nang hindi lagyan ng gitling. Ikatlong panuntunan, kapag may katagang nawawala sa pagitan ng dalawang salitang pinagsama. Halimbawa, bahay kubo. Orihinal na salita nito ay bahay na kubo. Bulaklak, parang. Galing sa mga salitang bulaklak sa parang. Ningas kugon. Nahalaw sa salitang ningas na kugon. Nagkakaroon ng gitling sapagkat inalis natin ang isang salita na namamagitan sa dalawang salitang pinagsama.
Isa pang panuntunan, kapag ang isang panlapi ay inilalapi sa unahan ng isang ngalang pantangi. Halimbawa, Maka-Quezon, pangmahal na araw. Taga-Masbate. Muli, kapag ang isang panlapi ay inilalapi sa unahan ng isang ngalang pantangi. Kung ito ay ngalang pambalana, hindi na kinakailangan lagyan ng gitling. Kasunod naman na panuntunan, kapag ang panlaping ma ay iniuuna sa mga pang-uri, lalo na sa mga nagsisimula sa at nagbibigay ng kahulugang maging. Mga halimbawa, ma-mayaman, ma-mahirap, ma-malaki, o ma-maliit. Ganito ang wastong gamit ng gitling. Ngunit alam natin sa panahon ngayon, ginagamit na ang sa halip na mamayaman ay yayamanin. Ibang aspeto naman iyon. Ibang aralin na ating tatalakayin sa mga susunod na panahon. Ika-6 na panuntunan. Ginagamit ang gitling kapag ang panlaping ika ay iniuunlapi sa mga tambilang. Halimbawa ng ika-10, mag-iika-5, ika-20. Muli, kapag ang panlaping ika ay iniuunlapi sa mga tambilang o mga figures o numbers. Sapagkat kapag hindi na gagamitin ang mga tambilang, hindi na nangangailangan ng gitling. Halimbawa, ika-10, mag-iika-5, ika-20. Tumungo tayo sa susunod na panuntunan. Ginagamit ang gitling kapag isinusulat na patitik ang fraksyon. Gaya ng mga sumusunod, 1/3 o 1/3, 3/4 o 3/4, 3 at 2/5, 2 and 3/5. At ang pangwalong pamantayan, ginagamit ang gitling kapag nananatili ang kahulugan ng dalawang salitang pinagtatambal. Kagaya ng tawang aso, barong inchik, dalagang bukid. Ang dalagang bukid na pinapatungkol dito ay patungkol sa babaeng kasarian, hindi sa isda ha, baka malito kayo. Meron pang isang bahagi ng panuntunan na kapag nawawala ang kahulugan ng dalawang salitang pinagtatambal at nagkakaroon ng ikatlong kahulugan, isinusulat na walang gitling ito, kagaya ng Ngayon ay tumungo tayo sa ikalawang bahagi. Ito ay ang wastong gamit ng kudlit. Mabilis lamang ito. Ang kudlit. Kailan nga ba ito ginagamit? Madali lamang tandaan. Kapag may nawawalang letra o dalawang letra sa mga salitang pinag-uugnay. Mga halimbawa, ako at ikaw. Tatanggalin natin ang a sapagkat sila ay parehong patinig. Kaya ito ay magiging ako't ikaw. Ganon din naman sa iba at iba. Iba't iba. Alam natin na sa kasalukuyan marami ang nagkakamali sa bahaging ito. Magiging gitling lamang kung uulitin ang salitang iba. Ngunit kung mayroong at sa gitna na iba at iba, dapat ay kudlit ang ating gagamitin. Isa pang halimbawa, mayaman at mahirap. Mayamat mahirap. Bayan at lungsod. Bayat lungsod. Iba pang mga halimbawa, subali at subalit. Datapwa at datapwat. Nguni at ngunit. Sapagka at sapagkat.
Alam natin na ang mga salitang ito kung sa bagay na sa katagalan ng panahon ay maituturing ng patay, sapagkat hindi na ginagamit ng hindi kakabit ang dinaglat na at. Kaya, maaaring ito ay hindi nalagyan ng kudlit sa ating kasalukuyang panahon, sapagkat noong araw ay buhay na buhay sa ating mga ninuno ang mga salitang subali, datapwa, nguni, sapagkat. Ngunit ngayon ay iila-ilang matanda na lamang ang mariringgan ng mga ito. Iyan lamang ang ating ulat sa araw na ito. Mayroon ba kayong mga katanungan? Magaling. Kung wala, ay maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli!